Nangingini ang nga kamay ni Clara habang mahigpit na hawa ang laylayan ng kanyang lumang ngunit malinis na bestida. Sa harap niya, sa isang silyang gawas sa madilim at makintap na kahoy na animoy isang trono, nakaupo ang isang matandang babae na may buhok na halos puti na lahat at mga matang kasing lamingang yelo sa hating gabi. Siya si Doña Elvira de la Vega, ang reyna ng Mansyong Quito, ang lola niya. Isang malami na butil ng pawis ang gumapang mula sa sentro ni Clara hanggang sa kanyang bato. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na kalabo sa kanyang dibdib, napakalakas na halos natatakot siyang baka marinig ito sa katahimikan ng malawak na sala. Sabihin mo ulit, utos matinis ngunit matatag na boses ni Doña Elvira. Bakit ka narito, bata? Ito na. Ang sandaling pinahandaan niya, ang kasinungalingang paulit-ulit niyang sinanay sa harap ng basa na salamin sa kanyang maliit na inupahang kwarto. Huminga siya ng malalim, pilit na pinakalma ang sarili, at itinaas ang kanyang paningin mula sa mamahaling pasiyan na karpet patungo sa walang emosyong mukha ng matanda. Na nag-apli po ako, pautal niyang sabi, ang bawat salita ay parang mga bubok na kailangan niyang iluwa. Para po maging personal na yaya ninyo, Doña Elvira. Ang pasambit sa kasinungalingan ay naiwan ng mapait na lasa sa kanyang dila. Sa ilalim ng kanyang damit, nararamdaman niya ang lamig ng metal sa kanyang dibdib ang medalyon na may sagisa ng de la Vega, ang tanging pamanang ng kanyang ina. Kasama nito ang isang kupas na liham mula sa kanyang ama na isinulat bago ito pumanaw. Hanapin mo ang iyong lola, anak. Sa Hacienda de la Vega, karapatan mong makilala siya. At karapatan niyang malaman ang katotohanan. Ang katotohanan. Isang salitang napakadaling isipin ngunit napakahirap isakatuparan. Paano niya sasabihin ang katotohanan sa isang babaeng nagtakwil sa sarili niyang anak dahil lamang sa umibig ito sa isang hamak na magsasaka? Paano siya maniniwala? Isang ulilang walang may papakitang anumang patunay kundi isang lumang kwintas at isang sulat na maaring sabihing pagkalamang? Hindi. Ang pagpapanggap ang tanging paraan niya para makapasok, para makita, para makaalam. Sinuri siya nga mata ni Doña Elvira mula ulo hanggang paa. Nakita nito ang kanyang gastadong sapatos, ang kanyang simpleng bestida, ang kanyang nga kamay na bahagyang magaspang dahil sa trabaho. Walang bahit ng awa sa mukha ang matanda, tanging isang blangkong pagtatasa. Ulila ka na? Tanong nito, diretsahan. Tumango si Clara, at sa pagkakataong iyon. Hindi siya nagsinungaling. Opo. Ang salitang iyon ay lumabas na may kasamang tunay na sakit. At sa dinami-raming ang trabaho sa mundo, bakit dito? Bakit sa akin? Hindi ito inaasahan ni Clara. Dahil po. Dahil po kilala ang pamilya ninyo sa pagiging mabuti sa matauhan. Isang karangalan po na makapaglingkod sa inyo. Isa na namang kasinungalingan, masalitang narinig lang niya sa mga tagabayan. Bago pa man makasagot si Doña Elvira, isang matinis na boses ang pumunit sa tensyonadong katahimikan. Lola, sinong kausap mo? Mula sa malaking hagdanan, isang babaeng kasing edad ni Clara ang pababa. Nakasuot ito ang isang mamahaling sedan na damit, at ang bawat hakbang nito ay puno ang kumpiyansa at karapatan. Ito si Isabela, ang sinasabing pinsan niya, ang babaeng kinikilalang tagapakmana ang hacienda. Huminto si Isabela sa paanan ng hagdan at tiningnan si Clara na parabang isa itong dumi na nakadikit sa sahig. Et sino ka naman? Tanong nito. May halong pagmamataas sa boses. Nag-apli siya bilang yaya ko, si Doña Elvira ang sumagot. Hindi inaalis ang tingin kay Clara. Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Isabela. Lumapit ito. Kumuha ng isang baso ng orange juice mula sa isang de kristal na pitzel na nakapatong sa isang mesita. Habang naglalakad ito palapit sa kanila, sinadya nitong matapilok ng bahagya, at ang laman ng baso ay tumilapon, bumuho sa mismong dibdib ng bestida ni Clara. Ay, sorry, sabi ni Isabela, ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay nagsasabi ng ibang kwento. Hindi kita napansin. Ang liit mo kasi. Naramdaman ni Clara ang malamig at malakit na likido na bumaba sa kanyang damit at balat. Ang kahihiyan ay parang apoy na umakyat sa kanyang mapisngi. Ngunit yumuko lamang siya. Okay lang po, senyorita. Kasalanan ko po. Mabuti alam mo, sagot ni Isabela, bago bumaling sa kanyang lola. Lola, seryoso ka ba? Tignan mo nga yan. Mukhang lampa. Hindi siya bagay dito sa mansyon. Hindi kumibo si Doña Elvira. Sa halip, ang mga mata nito ay nakatuon sa isang bagay sa likuran ni Clara. Dahan-dahang lumingon si Clara, sinusundan ang tingin ng matanda.
At doon, sa ibabaw ng isang malaking apuyan na gawa sa bato, nakasabit ang isang higanteng pinta. Isang larawan ng isang babaeng nakangiti. Isang ngiting pamilya na pamilya kay Clara. Ang mamata, ang ilong, ang hugis ng mukha. Napasinghap si Clara. Ang babae sa larawan ay ang babae sa kupas na litratong itinatago niya. Ang babae sa larawan ay si Lilia de la Vega, ang kanyang ina. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang matuhod. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Tanging ang mukha na iyon ang nakikita niya. Ang muhang hindi niya nakasama, ang ngiting hindi niya naranasan. Isang buti ng luha ang nagbadyang pumata mula sa kanyang mata, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Hindi ngayon. Hindi dito. Umalis ka na, malami na sabi ni Doang Elvira, na nakpabalik kay Clara sa kasalukuyan. Gumuho ang mundo ni Clara. Ito na ba yon? Tapos na ba bago pa man masimula? Dahan-dahan siyang tumango, hindi makatingin sa kaninuman. Yumuko siya para magbigay galang. Salamat po sa oras ninyo. Paumanhin po sa abala. Nasimula na siyang maglakad patungo sa pinto, pasan-pasan ang bigat ng kabiguan at ang basang mansa sa kanyang damit. Bawat hakbang ay parang milya ang layo. Malapit na siya sa pinto nang muli niyang marinig ang boses ni Doña Elvira. Sandali. Natigilan si Clara. Lumingon siya. Ang mukha ni Doña Elvira ay blanko pa rin, ngunit may kung anong nagbago sa mga mata nito habang nakatingin ito sa kanya. Sige, tanggap ka na. Magsimula ka bukas. Halos hindi makapaniwala si Clara sa kanyang narinig. Maging si Isabela ay nagulat, napanganga ito sa desisyon ng kanyang lola. Pero lola, protesta ni Isabela. Ako ang mapapasya dito, Isabela, putol ni Doña Elvira, ang boses ay may bigat na hindi matitinag. Tumingin itong muli kay Clara. 6:00 ng umaga. Huwag kang mahuhuli. Hindi makapagsalita si Clara. Tumango na lamang siya ng paulit-ulit. Isang halo ng pakabigla, pasasalamat, at panibagong takot ang umiikot sa kanyang dibdib. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas ng mansyon, bago pa magbago ang isip ng matanda. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo palabas, napadaan siya sa isang maliit na opisina na may salaming bintana. Sa loob, isang lalaking nakasuot ng unipormeng security ang nakatayo, nakatingin sa isang hilera ng mamonitor ng CCTV. Nang maktama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Clara ang isang kakaibang kaba. Ang ngamatang lalaki ay matalas, mapanuri, na parabang binabasa nito ang bawat lihim na itinatago niya. Hindi ito ngumiti. Hindi rin ito sumimangot. Tinitigan lang siya nito na parabang isa siyang palaisipang kailangan nitong buuin. At sa isa sa mamonito sa harap ng lalaki, malinaw na nakikita ang replay ng isang eksena. Isang dalagang nakatayo, tulala, habang nakatingin sa larawan ng yumaong si Lilia de la Vega. May mali. Ayon ang paulit-ulit na sinasabi ngang isip ni Marco Reyes habang nakaupo siya sa harap ng monito sa loob ng security room. Kanina pa siya paikot-ikot sa parehong clip ng CCTV footage, ang pagdating ng babaeng napakilalang si Clara Santos. Pinindot niya ang rewind. At muling pinanot, nariyan ang pagpasok ng dalaga. Ang halatang kaba sa bawat galaw nito. Nariyan ang pagtatanong ni Doña Elvira, na sinasagot ni Clara ng may panginginig sa boses. Nariyan ang eksena ni Senyorita Isabela, ang pagkatapon ng juice, ang walang malay na pajuko ni Clara. Normal lang sana ang lahat. Isang tipikal na araw ng pa-apply sa mansyon. Pero may mali talaga. Pinindot ni Marco ang pause button. Ang imahe sa screen ay si Clara, nakatayo, nakatingin sa pinta ni Senyorita Lilia de la Vega. Naka-zoom in ang kamera. Kitang-kita ni Marco ang bawat detalye sa mukha ng dalaga. Hindi iyon simpleng pahanga. Hindi rin pakamausisa. Iba. May lungkot doon, isang napakalalim na pihati na parabang may isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang kinikilala ang babae sa larawan. At ang mabilis na pagpigil nito sa luhang nakbabadya isang galaw na napakabilis, na kung hindi ka bihasa sa pagbabasa ng tao ay hindi mo mapapansin. Bilang hepe ng seguridad ng Hacienda de la Vega, trabaho ni Marco na pansinin ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. At ang nakikita niya ngayon ay isang malaking pulang bandila. Sino si Clara Santos? Isang ulilang naghahanap ng trabaho? O isang magaling na aktres na may itinatagong masamang bala? At ang pinakamalaking tanong, bakit tinanggap siya ni Doña Elvira? Ang donya na kilala niya ay hindi basta-basta nagtitiwala.
Ang donya na kilala niya ay kayang paalisin ang sinuman sa isang salita lang. Ngunit sa huli, tinanggap nito ang dalaga. Matapos nitong makita ang reaksyon ni Clara sa pinta ni Senyorita Lilia, napabuntong hininga si Marco at sumandal sa kanyang upuan. Trabaho niyang protektahan si Doña Elvira. At sa pakiramdam niya, ang bagong dating na si Clara ay isang banta. Kailangan niya ng pruweba. Marco, nandiyan ka pala. Napalingon si Marco. Si Senyorita Isabela, nakatayo sa may pintuan ng security room, may dalang isang tasa ng kape. Pinapatimpla kita, sabi nito sabay lapa ng tasa sa kanyang mesa. Salamat po, Senyorita, formal na sagot ni Marco, kahit hindi naman siya nakpapatimpla. Sumandal si Isabela sa mesa, ang mamata ay nasa monitor kung saan nakapaus pa rin ang mukha ni Clara. Bantayan mo yang babaeng yan, Marco, sabi niya sa tonong na alala raw. I have a bad feeling about her. Nakita mo ba kung paano niya tinitigan yung painting ni Mommy Lilia? Parang may binabala. Baka isa siyang magnanakaw o espiya mula sa makalaban ng pamilya sa negosyo. Pinamasdan ni Marco si Isabela. Kung tutusin, dapat ay kinakampihan niya ito. Dapat ay sang-ayon siya sa mas sinasabi nito dahil tukma ito sa sarili niyang hinala. Ngunit habang nagsasalita si Isabela, may ibang napansin si Marco. Ang pagiging oa nito. Ang sobrang pagdiin sa bawat salita. Imbes na makumbinsi, lalo siyang nakduda hindi kay Clara, kundi sa motibo ni Isabela. Bakit ganito na lang ang takot niya sa isang hamak na katulong? Makakasa po kayo, senyorita. Bahagi pong trabaho ko ang siguruhin ang kaligtasan ng mansyon at ng lahat ng nakatira dito, sagot ni Marco sa diplomatikong paraan. Ngumiti si Isabela, kontento na sa sagot niya. Good. I trust you, Marco. Ikaw lang ang mapakakatiwalaan ko dito. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at lumabas. Naiwan si Marco na lalong naguguluhan. Ang simpleng kaso ng paghihinala ay nagiging mas komplikado. Kinagabihan, habang nag-ikot si Marco sa paligid ng mansyon, isang pamilya na himig ang narinig niya. Mahina lang, halos isang bulong sa hangin, na mumula sa direksyon ng hardin sa likod. Huminto siya at pinakinggan itong mabuti. Isang oyayi. Isang lumang kanta. Biglang nanlami ang buo niyang katawan. Ang kantang iyon. Alam niya ang kantang iyon. Ang lola niya, na dating punong kasambahay sa mansyon bago pa si Mang Lito, ay ikinuwento ito sa kanya nung bata pa siya. Isang kantang si Doña Elvira lang daw ang orihinal na kumakanta para sa kaisa-isa niyang anak, si Lilia. Isang kantang sila lang dalawa ang nakakalam. Dahan-dahan, sinundan ni Marco ang tunog. Dinala siya nito sa isang bintana na bahagyang bukas, ang bintana ng silit na ibinigay kay Clara. Sumilip siya ng mainat. Sa loob, nakaupo si Clara sa gilid ng kanyang kama. Nakatingin ito sa labas ng bintana, sa buwan, habang mahinang-mahina na hinihimik ang oyayi. May manggaluha sa kanyang nga mata. Hindi ito pat-arte. Ang lungkot na nakikita niya ngayon ay kasing tunay ng lungkot na nakita niya sa CCTV. Paano? Saan niya narinig ang kantang iyon? May mali. Ayan ang paulit-ulit na sinasabi ng isip ni Marco Reyes habang nakaupo siya sa harap ng mamonito sa loob ng security room. Kanina pa siya paikot-ikot sa parehong clip ng CCTV footage, ang pagdating ng babaeng nakpakilalang si Clara Santos. Pinindot niya ang rewind, at muling pinanot. Nariyan ang pagpasok ng dalaga. Ang halatang kaba sa bawat galaw nito. Nariyan ang pagtatanong ni Doña Elvira, na sinasagot ni Clara nang may panginginig sa boses. Nariyan ang eksena ni Senyorita Isabela, ang pagkatapon ng juice, ang walang malay na pajuko ni Clara. Kung titignan sa pangkalahatan, normal lang sana ang lahat. Isang tipikal na araw ng pag-apply sa mansyon. Pero may mali talaga. Pinindot ni Marco ang pause button. Ang imahe sa screen ay si Clara, nakatayo, nakatingin sa pinta ni Senyorita Lilia de la Vega. Naka-zoom in ang kamera. Kitang-kita ni Marco ang bawat detalye sa mukhang dalaga. Hindi iyon simpleng paganga. Hindi rin pagkamausisa. Iba. May lungkot doon, isang napakalalim na payhati na parabang may isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang kinikilala ang babae sa larawan. At ang mabilis na pakpigil nito sa luhang nakbabadya isang galaw na napakabilis, na kung hindi kabihasa sa pakbabasa ng tao ay hindi mo mapapansin. Bilang hepengang seguridad ng Hacienda de la Vega, trabaho ni Marco na pansinin ang nga bagay na hindi nakikita ng iba.
At ang nakikita niya ngayon ay isang malaking pulang bandila na kumakaway sa harap niya. Sino si Clara Santos? Isang ulilang naghahanap ng trabaho? O isang magaling na aktres na may itinatagong masamang balak? At ang pinakamalaking tanong, bakit siya tinanggap ni Doña Elvira? Ang Doña na kilala niya ay hindi basta-basta nagtitiwala. Ang Doña na kilala niya ay kayang paalisin ang sinuman sa isang salita lang. Ngunit sa huli, tinanggap nito ang dalaga. Matapos nitong makita ang reaksyon ni Clara sa pinta ni Senyorita Lilia, napabuntong hininga si Marco at sumandal sa kanyang upuan. Trabaho niyang protektahan si Doña Elvira at ang pamana ng de la Vega. At sa pakiramdam niya, ang bagong dating na si Clara ay isang banta. Kailangan niya ng pruweba. Marco, nandiyan ka pala. Napalingon si Marco. Si Senyorita Isabela, nakatayo sa may pintuan ng security room, may dalang isang tasa ng kape. Pinapatimpla kita, sabi nito sabay lapak ng tasa sa kanyang mesa. Salamat po Senyorita, formal na sagot ni Marco, kahit hindi naman siya nagpapatimpla. Sumandal si Isabela sa mesa. Ang nga mata ay nasa monitor kung saan nakapose pa rin ang mukha ni Clara. Bantayan mo yang babaeng yan, Marco. Sabi niya sa tonong nag-aalala raw. I have a bad feeling about her. Nakita mo ba kung paano niya tinitigan yung painting ni Mommy Lilia? Parang may binabala. Baka isa siyang magnanakaw o espya mula sa mga kalaban ng pamilya sa negosyo. Pinagmasdan ni Marco si Isabela. Kung tutusin, dapat ay kinakampihan niya ito. Dapat ay sang-ayon siya sa mga sinasabi nito dahil tugma ito sa sarili niyang hinala. Ngunit habang nagsasalita si Isabela, may ibang napansin si Marco. Ang pagiging oa nito. Ang sobrang padiin sa bawat salita. Imbes na makumbinsi, lalo siyang nakduda hindi kay Clara, kundi sa motibo ni Isabela. Bakit ganito na lang ang takot niya sa isang hamak na katulong? Makakasa po kayo, Senyorita. Bahagi pong trabaho ko ang siguruhin ang kaligtasan ng mansyon at ng lahat ng nakatira dito, sagot ni Marco sa diplomatikong paraan. Ngumiti si Isabela, kontento na sa sagot niya. Good. I trust you, Marco. Ikaw lang ang mapakakatiwalaan ko dito. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at lumabas na may halamang ngiti. Naiwan si Marco na lalong naguguluhan. Ang simpleng kaso ang paghihinala ay nagiging mas komplikado. Kinagabihan, habang nag-ikot si Marco sa paligid ng mansyon, isang pamilya na himig ang narinig niya. Mahina lang, halos isang bulong sa hangin, nakmumula sa direksyon ng hardin sa likod, malapit sa makwarto ang kasambahay. Huminto siya at pinakinggan itong mabuti. Isang oyayi. Isang lumang kanta. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Ang kantang iyon. Alam niya ang kantang iyon. Ang lola niya, na dating punong kasambahay sa mansyon bago pa man si Mang Lito, ay ikinuwento ito sa kanya noong bata pa siya. Isang kantang si Doña Elvira lang daw ang orihinal na kumakanta para sa kaisa-isa niyang anak, si Lilia. Isang kantang sila lang dalawa ang nakakaalam, isang lihim na himig ngang pagmamahal sa pagitan ng mag-ina. Dahan-dahan, sinundan ni Marco ang tuno. Dinala siya nito sa isang bintana na bahagyang bukas, ang bintana ng silid na ibinigay kay Clara. Sumilip siya ng maingat. Nakatago sa lilim ng isang malaking halaman. Sa loob, nakaupo si Clara sa gilid ng kanyang kama. Nakatingin ito sa labas ng bintana, sa buwan, habang mahinang-mahina na hinihimik ang oyayi. May mgaluha sa kanyang nga mata. Hindi ito pag-arte. Ang lungkot na nakikita niya ngayon ay kasing tunay ngang lungkot na nakita niya sa CCTV kanina. Paano? Saan niya narinig ang kantang iyon? Hindi na ito simpleng hinala. Ang misteryo sa pagkatao ni Clara ay lalong lumalalim. Kinabukasan, mas pinaikting ni Marco ang pagbabantay. Bawat galaw ni Clara ay sinusubaybayan niya. Nakita niya kung paano ito maingat na naglilinis, kung paano ito magalang na sumusunod sa utos ni Mang Lito, at kung paano nito tinitiis ang pambubulyaw ni Isabela. Sa halip na makakita ng ebidensya ng masamang bala, ang nakikita niya ay isang babaeng masipak at matiisin. Lalo lang siyang nalilito. Hapon na nang mangyari iyon. Nagmamadaling naglalakad si Clara sa isang mahabang pasilyo, may dalang isang tray ngamot para kay Doña Elvira. Bigla itong nataranta nang makitang papalapit si Isabela. Sa pagmamadali nitong umiwas, nasa ginito ang isang maliit na mesa. Nahulo ang dala niyang maliit na bayong. At kumalat ang ilang laman nito sa sahi isang sukle, isang maliit na boteng alkohol, at isang pitaka. Tanga!
Sigaw ni Isabela. Hindi ka ba tumitingin sa dinaraanan mo? Pasensya na po, senyorita, mabilis na sabi ni Clara habang dali-dali niyang pinulot ang kanyang nagamit. Puno ng takot ang kanyang muka habang isinisilit pabalik ang lahat sa kanyang bayong. Hindi niya napansin na may isang maliit na kapirasong papel na gumulong at napunta sa ilalim ng aparador. Matapos humingi ulit ng paumanhin, mabilis na umalis si Clara, nanginginig pa rin. Nanatili si Marco sa kanyang kinatatayuan sa dulo ng pasilyo, nagmamasid sa lahat. Hinintay niya mawala sa paningin si Isabela bago siya lumapit sa lugar kung saan nahulo ang mga gamit ni Clara. May kung anong nagudyo sa kanyang tingnan kung ano ang naiwan. Yumuko siya at sinilip ang ilalim ng aparador. Nandun na, isang kapirasong papel. Kinuha niya ito. Isa itong lumang litrato, lukot at may punit sa gilid. Ang kulay nito ay kupas na. Halatang matagal nang naitago. Pero hindi ang kalumaan ng litrato ang nagpatigil sa pahinga ni Marco. Ito ay ang imahe na nasa litrato. Isang masayang babae na may mahabang buhok. Karga-karga ang isang sanggol na nakabalot sa puting lampin. Kahit may punit ang litrato at kalahati lang ng muha ng sanggol ang kita, walang duda kung sino ang babae. Ang mata, ang ngiti ito ang muha sa pinta. Ito ang muha ni Senyorita Lilia de la Vega. Napatitak si Marco sa kapirasong litrato. Ang babaeng laman ng kanyang hinala, ang babaeng umawit ng lihim na oyayi, ay may itinatagong litrato ng mayapang anak ni Doña Elvira. Biglang naugnay-ugnay ang lahat sa kanyang isip ang reaksyon sa pinta, ang pagtanggap ni Doña Elvira, ang kanta. Hindi siya magnanakaw. Hindi siya espiya. Ang dala niya ay isang sikretong mas malaki at mas mapanganib pa kaysa doon. Sa loob ni isang linggo, naging anino si Clara sa malawak na mansyon. Ang bawat araw ay isang maingat na sayaw sa pagitan ng pag-iwas sa nanunuyang mga mata ni Isabela at ng pagsunod sa mga utos ng malamig ngunit hindi na kasing lamig na si Doña Elvira. Natuklasan ni Clara na may isang lugar sa hacienda kung saan tila lumalambot ang matigas na pusong matanda, ang hardin ng ngarosa sa likurang bahagi ng bahay. Isang hapon, inutusan siya ni Doña Elvira na samahan ito sa hardin. Habang dahan-dahang itinutulak ni Clara ang wheelchair ng matanda sa makikitit na daanan, huminto ito sa tapat ng isang kumpol ng rosas na may kulay na tila pinahalong kahel at rosas, parang kulay ng paglubog ng araw. Ang ngayan, mahinang sabi ni Doña Elvira, halos isang bulong. Paborito niya yan. Hindi na kailangang itanong ni Clara kung sino ang tinutukoy nito. Ang niya ay palaging tumutukoy sa babay sa pinta. Ang kanyang ina. Magaganda po sila, halos pabulong na sagot ni Clara, ang puso niya ay kumikirot. Tumingin si Doña Elvira sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakakita si Clara ng isang bagay maliban sa yelo sa mga mata nito. Isang bakas na malayong alaala. Siya mismo ang nagtanim niyan, kasama ang kanyang ama. Sabi niya, iyan daw ang kulay ng pag-asa. Huminga ng malalim ang matanda. Inalagaan ko ang ngayan mula nang umalis siya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Clara, isang tunay na ngiti na hindi niya namalayang nabuo. Sa sandaling iyon, hindi sila amo at utusan. Sila'y dalawang babaeng nababahagi ng isang tahimik na pangungulila para sa isang tao. Dahan-dahan, lumuhod si Clara at hinawi ang ilang tuyong dahon malapit sa puno ng rosas. Ang pag-asang sinabi ang kanyang ina naramdaman niya iyon, kahit gaano kaliit, sa kauna-unahang pagkakataon. Ngunit ang pag-asa sa Hacienda de la Vega ay kasintulad ng hamo sa umaga, mabilis itong naglalaho sa pagdating ng init. Kinagabihan, habang papunta si Clara sa kusina para ihanda ang panggabing herbal tea ni Doña Elvira, isang ritual na naging bahagi ng kanyang magawain, halos mabangga niya si Isabela na palabas mula ron. Nagmamadali ito, at may isang kakaibang ngiti sa mga labi nito. Isang ngiting nakpataas ng balahibo sa batok ni Clara. Tumingin ka nga sa dinaraanan mo. Azik ni Isabela, bago ito nagmamadaling umakyat sa danan. Hindi na lang pinansin ni Clara ang ugali nito. Sanay na siya. Pumasok siya sa kusina at nakita niya si Mang Lito na nag-ayos ng mapinamili. Ako na po diyan, Mang Lito, magalang niyang sabi, tumutukoy sa lalagyanan ng gamot na herbal ni Doña Elvira. Oras na po para sa saangang senyora. Sige, hija. Nakangiting sagot ng matandang katiwala. Kinuha ni Clara ang isang garapon na may etiketang Hierba Buena, pampakalma. Ito ang palaging iniinom ni Doña Elvira para sa mahimbing na tulog. Kumuha siyang kaunti, inilagay sa tasa, at binuhusan ng mainit na tubig.
Ang pamilya na amoy namin ay kumalat sa hangin. Dinala niya ang tray ng may pagingat at kumatok sa silip ng matanda. Pasok, sabing boses sa loob. Naabutan niyang nagbabasa si Doña Elvira sa kanyang silya. Inilapa ni Clara ang tasa sa mesang katabi nito. Salamat, sabi ang matanda, hindi tumitingin mula sa librong binabasa. Tumango si Clara at akmang alis na nang magsalita ulit ito. Clara. Huminto siya at lumingon. Po. Yung nga rosas. Diligan mo bukas ng umaga. Bago pa sumikat ng husto ang araw. Opo, senyora. Gagawin ko po, sagot ni Clara, at muli, naramdaman niya ang maliit na sinak ng init sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto, isinara ang pinto ng walang ingay. Ilang minuto pa lang siyang nakakabalik sa ibaba nang marinig niya ito. Isang malakas na kalabo, na sinundan ng tuno na basa na poslana. At pagkatapos, isang siga. Isang siga na puno ng sakit. Naniga si Clara. Boses si John ni Doña Elvira. Kasabay ngang pag-aayat niya sa hagdan, kasunod si Mang Lito, bumukas ang pintong kwarto ni Isabela. Anong nangyayari? Sabay-sabay silang pumasok sa silid ni Doña Elvira. Ang nakita nila ay gumimbal sa kanilang lahat. Nakahandusay sa sahi si Doña Elvira, hawa-hawa ang kanyang tiyan. Namimilipit sa sakit. Sa tabi niya ay ang basa na tasaan saa. Lola, tili ni Isabela. Agad na lumapit sa matanda. Anong ginawa mo? Hirap na sabi ni Doña Elvira, nakatingin kay Clara. Ang nga mata nito ay puno ng pagtataka at sakit. Wala po akong ginawa. Nakpapanik na sagot ni Clara. Yung saa lang po. Biglang napako ang tingin ni Isabela sa masita. Kinuha niya ang garapong pinakunan ni Clara ng herbal. Itinaas niya ito. Ito ba ang ipinainom mo sa kanya? Tumingin si Clara. Oh, iyon ang garapon. Mang Lito, anong halaman to? Pasigaw na tanong ni Isabela. Kinuha ng inginig na si Mang Lito ang garapon. Inamoy niya ito. Nanlaki ang kanyang mata sa takot. Senyorita, hindi po ito hierba buena. Ito po ay adelfa. Nakalalason po ito. Parang binuhusan ngang nagyalong tubig si Clara. Hindi. Impossible. Sigurado siyang tamang garapon ang kinuha niya. Nakita niya ang etiketa. Anong ginawa mo sa lola ko? Umagulgol si Isabella, itinuturo siya. Gusto mo siyang patayin. Sinabi ko na nga ba, may masama kang bala. Magnanakaw. Mamamatay tao. Hindi. Hindi totoo yan. Umiyak na sabi ni Clara, umaatras palayo. Nakita ko po ang pangalan Hierba Buena po ang nakasulat. Sinunggaling. Ang lahat ng ingay ay tumigil ng itaas ni Doña Elvira ang isang nanginginih na kamay. Pinilit niyang magsalita, bawat salita ay punong hirap at galit. Tumingin siya ng diretso kay Clara, ang nga mata niyang minsay napakita ng bakas na alaala ay ngayon puno na ng yelo ng pagtataksil. Itinuro niya si Clara. Palayasin. Ang babaeng yan. Utos niya kay Mang Lito. Ang boses ay basak ngunit may bigat ng isang hato. Ngayon din. Pinanot ni Marco ang lahat mula sa isang sulok, isang tahimik na anino sa gitnang kaguluhan. Pinanot niya ang pag-iyak ni Clara habang marahang hinihila ito ni Mang Lito palabas ng silid. Pinanot niya ang kunwari pag-aalala ni Isabela habang inaalalayan nito si Doña Elvira. At sa mamata ni Isabela, sa isang saglit na patama ng kanilang paningin, nakita ni Marco ang isang bagay na hindi nakita ng iba, tagumpay. Hindi siya naniwala. Mula sa simula, may mali na siyang nararamdaman. Ang isang babaeng umiyak habang inaawit ang isang lihim na oyayi ay hindi isang manlalason. Ang isang babaeng may itinatagong litrato ni Lilia de la Vega ay hindi isang hamak na kalaban. Habang tinutulungan ng ibang kasambahay si Doña Elvira at tinatawagan na ang doktor ng pamilya, si Marco ay tahimik na tumalikod. Walang nakapansin sa kanyang pag-alis. Bawat hakbang niya ay may bigat, may determinasyon. Hindi siya pumunta sa direksyon kung saan dinala si Clara. Pumunta siya sa kanyang teritoryo. Ang security room. Isinara niya ang pinto at nilo ito. Umupo siya sa kanyang silya at ang tanging maririnig sa silid ay ang mahinang ugong ng computer. Ang kanyang nga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard, binubuksan ang archive ng CCTV footage. Kamera 4. Kusina. Ni-rewind niya ang recording. 1 oras bago ang insidente. 2 oras. 2.5 oras. At doon, nakita niya.
Pumasok sa kusina si Isabela. Lumingalinga ito, tinitiyak na walang nakakakita. Mabilis nitong binuksan ang cabinet kung saan nakalagay ang mga herbal. Kinuha nito ang garapon ng Hierba Buena, itinago sa ilalim ng lababo, at ipinalit ang isang halos kamuhang garapon mula sa ilalim ng sarili nitong bestida. Inayos pa nito ang etiketa ng bagong garapon para siguraduhin ito ang unang makikita. Ang buong galaw ay hindi nagtagal ng 10 segundo. Mabilis, tuso, at nakamamatay. Napahinga ng malalim si Marco. Narito na ang pruweba. Nisave niya ang clip sa kanyang cellphone at tumayo. Mayroon na siyang armas. Ngayon, kailangan niyang malaman kung bakit. Alam niya kung nasaan si Clara. Sa ganitong sitwasyon, malamang na dinala siya ni Mang Lito sa lumang bodega malapit sa makwarto ng makatulong isang lugar para maghintay habang hindi pa tiya ang hatol. Pagbukas ni Marco ng pinto ng bodega, nakita niya si Clara sa isang sulok. Nakaupo sa isang lumang bawol, yakap-yakap ang kanyang gatuhod. Ang kanyang gabalikat ay nangingini sa tahimik na paiyak. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, napapitla siya. Ang nga mata ay puno ng takot, handa na para sa isa na namang akusasyon. Hindi nagsalita si Marco. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa isang silyang nasa tapat nito. Walang salita. Iniabot niya ang kanyang cellphone. Nagtatakang tiningnan ito ni Clara. Pagkatapos ay tumingin sa screen. Pinindot ni Marco ang play. Pinano ni Clara ang video. Ang pagpasok ni Isabela sa kusina. Ang palihim na pagpapalit ng garapon. Habang tumatakbo ang video, unti-unting nawala ang pagya ni Clara. Napalitan ito ng pagkamangha, ng hindi makapaniwalang pagtiti. Nang matapos ang video, tumingala siya kay Marco. Ang nga luha ay muling dumaloy sa kanyang nga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na dahil sa sakit at kawalan ng pag-asa. Bakit? Hirap niyang tanong, ang boses ay paus. Bakit mo to pinapakita sa akin? Tinitigan siya ni Marco ng diretso sa mata. Dahil hindi ako naniniwala na kaya mong gawin yon. Simpleng sagot niya. At gusto kong malaman kung bakit ganito na lang ang galit sayo ni Isabela. Ang nga salitang iyon ang simpleng pagtiwalang iyon matapos siyang husgahan ng lahat ang tuluyang sumira sa pada na matagal ng binuo ni Clara sa paligid ng kanyang puso. Humagulgol siya. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong paasa. Sa gitna ng kanyang pagya, nanginginig niyang dinukot ang isang bagay mula sa ilalim ng kanyang damit. Inilabas niya ang isang silver na medalyon na nakasabit sa isang manipis na kadena. Ibinalibak niya ito sa kanyang palat at ipinakita kay Marco. Kinuha ito ni Marco. Sa gitna ng medalyon ay may nakaukit na sagisag. Isang ibon na may nakabukang pakpak sa ibabahang isang bulaklak. Ang sagisag ng De la Vega. Ang parehong sagisag na nakaukit sa malaking pintuan ng hacienda. Ang nanay ko. Simula ni Clara. Ang boses ay nanginginig pa rin. Ang nanay ko si Lilia de la Vega. Pinalaya siya dito ng lola ko. Dahil umibig siya sa isang magsasaka. Ang tatay ko. Namatay si nanay noong ipinapanganak ako. At ang tatay ko. Pinalaki niya akong mag-isa. Sa takot na itakwil din ako ng pamilyang ito. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang isang kupas at tupi-tuping sulat. Ito ang iniwan niya bago siya mamatay. Isang sulat na hindi niya nagawang ipadala. Binuksan ni Marco ang sulat. Binasa niya ang desperadong masalita ng isang ama na humihingi ng tawad at nagmamakaawang tanggapin ang kanyang anak. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa isip ni Marco. Ang pagtitik sa pinta, ang lihim na oyayi, ang litrato sa ilalim ng aparador, at ngayon, ang medalyon at ang sulat. Hindi ito isang simpleng kwento ng paninira. Ito ay isang kwento ng ninakaw na pagkatao. Ibinaba ni Marco ang sulat. Tumingin siya kay Clara, na naghihintay ngang hatol. Ang nga mata ay puno pa rin ng luha ngunit ngayon ay may bahit ng pagmamakaawa. Wala na ang dating Marco na mapanghusga. Wala na ang security guard na naghahanap ng banta. Ang nasa harap niya ngayon ay isang babaeng ninakawan ng lahat at siya lang ang nakakaalam ng katotohanan. Ibinalik niya ang medalyon sa palat ni Clara. Tinitigan niya ito ng diretso sa mamata, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan at isang pangakong hindi mababali. Naniniwala ako sa'yo. Clara, sabi niya. Ang bawat salita ay may bigat at katapatan. Hindi kita pababayaan. Sabay nating ilalabas ang katotohanan. Ang bodega na dati kulungan ng kanyang takot ay naging kanlungan ng kanyang paasa.
Sa loob ngan halos isang oras matapos ang pangako ni Marco, nanatili sila doon, dalawang aninong nagbabala sa dilim. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, hindi naramdaman ni Clara na nag-isa siya. Ang bigat sa kanyang dibdib na halos isang buhay na niyang pinapasan ay tila bahagyang gumaan, naibahagi sa isang tao hindi niya inaasahang maniniwala sa kanya. Hindi natin pwedeng ipakita agad ang video kay Doña Elvira, sabi ni Marco, ang boses ay mahina ngunit matatag. Gugulatin lang natin siya. Sasabihin ni Isabela na minamanipula kita, at baka maniwala siya. Masyado pa siyang marupok ngayon. Tumango si Clara. Tama si Marco. Ang kailangan nila ay hindi lang ebidensya kung ano ang ginawa ni Isabela, kundi kung bakit. Kailangan nating alamin kung sino talaga siya. Papatuloy ni Marco. Kung hindi siya isang Montoya, sino siya? Bakit niya kailangang mapanggap? Susubukan kong maimbestiga sa labas. Hanapin ang pinagmulan niya. Sa ngayon, kailangan mong maingat ng husto. Alam niyang may alam ako. At ngayon, mahihinala siyang may alam ka na rin. Delikado siya dahil tulad ng isang hayop na nasukol, gagawin niya ang lahat para makatakas. Ang salita ni Marco ay nagbigay sa kanya ng lakas at takot ng sabay. May plano na sila. May kakampi na siya. Ngunit ang kalaban nila ay mas desperado na ngayon. Sa sumunod na 2 araw, nabuhay si Clara sa ilalim ng isang makapal na ulap ng hinala. Ang lahat ng kasambahay ay umiwas sa kanya, bumubulong kapag siya'y dumaraan. Tanging si Mang Lito na lang ang napapakita sa kanya ng kaunting kabaitan. Ngunit kahit sa mata ng matandang katiwala ay may bahid ng pakalito. Si Doña Elvira ay hindi na lumalabas ng kanyang silid, at mahigpit na ipinagilin ni Isabela na si Clara ay bawal nang lumapit pa doon. Ang tanging napapatata sa kanya ay ang mga palihim na sulyap ni Marco. Isang bahagyang patango kapag nakakasalubong sila sa pasilyo, isang paninigurong tingin mula sa malayo. Sapat na iyon. Sapat na para sabihin sa kanyang hindi siya na isa sa labang ito. Puno ng pag-asa ang kanyang puso na malapit nang matapos ang lahat. Ngunit hindi niya alam, ang paasang iyon ay isang kandilang malapit ng hipan ng isang malakas na hangin. Isang hapon, habang naglilinis si Clara ng kanyang maliit na silid, dumaan si Isabela sa labas ng kanyang pinto. Nagulat si Clara nang huminto ito at ngumiti sa kanya, isang ngiting matamis ngunit puno ng lason. Megempake ka na, sabi nito sa isang mapanuyang boses, dahil malapit ka nang mapalayas sa paraisong ito. Pagkasabi niyon, nakpatuloy na ito sa paglakad, humuhuni pa na parang walang anumang inaalala. Kinabahan si Clara. Ano ang ibig sabihin ni Isabela? Kinahapunan, nakuha niya ang sagot. Isang malakas na sigaw ang umalingaw sa buong mansyon. Sigaw ni Isabela. Nawawala. Nawawala ang kwintas ni Lola. Nakmadaling lumabas ang lahat sa kani-kanilang makasilid. Natipon sila sa sala, kung saan si Isabela ay umiyak sa harap ni Doña Elvira, na nakaupo sa kanyang silya na may blankong ekspresyon. Ang kwintas na diamante. Yung pamana pa ni Lolo. Wala sa lalagyan niya. Humahagulgol si Isabela. May magnanakaw dito sa pamamahay na to. Ang magamata ni Isabela yagada na napunta kay Clara, na nakatayo malapit sa hagdanan, tuliro sa nangyayari. Siya. Sigaw ni Isabela, itinuturo si Clara. Sino pa ba? Ang babaeng sinubukan kang lasunin, Lola. Siguradong siya rin ang kumuha. Hindi ako. Mabilis na tanggi ni Clara. Wala akong kinukuha. Kung wala, bakit hindi natin haluhugin ang kwarto niya? Hamon ni Isabela. Bago pa man makaprotesta si Clara, si Isabela na mismo ang nanguna sa papunta sa kanyang silid, kasunod ang ilang kasambahay na punong pakamausisa. Si Marco ay sumunod, ang muka ay puno ng pag-alala. Naiwan si Clara sa sala kasama si Doña Elvira, na nakatingin sa kanya na parabang isa siyang ganap na estranghero. Ilang sandali lang, bumalik si Isabela. Ang kanyang kamay ay may hawak na isang kumikinang na bagay. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Isang kwintas na diamante na kumikinang kahit sa madilim na sala. Ang kwintas na laging suot ni Doña Elvira sa mga lumang litrato. Nakita namin sa ilalim ng unan niya, sabi ni Isabela, ang boses ay puno ng pakasuklam. Anong masasabi mo ngayon? Clara? Magnanakaw. Naramdaman ni Clara na gumuho ang sahi sa kanyang paanan. Hindi. Hindi akin yan. Hindi ko alam kung paano yan napunta diyan. Isang patibong to. Lumingon siya kay Doña Elvira, nagmamakawa.
Senyora, maniwala po kayo sa akin. Isang patibong? Tumawa si Isabela. Lola, alam kong mahirap itong tanggapin. Alam kong may mga bulong-bulungan. Kaya gumawa akong paraan para matapos na ang lahat ng pagdududa. May kinuha si Isabela mula sa kanyang bulsa. Isang malaking brown na envelope. Inabot niya ito kay Doña Elvira. Nagpa-DNA test po ako, Lola. Palihim. Para patunayan sa lahat, at sa inyo, na ako ang tunay niyong apo. Para matahimik na ang lahat, at para mapalayas na natin ang ahas na ito sa ating pamilya. Nangingini na binuksan ni Doña Elvira ang envelope. Inilabas niya ang isang papel. Binasa niya ito. At muling binasa. Ang masalitang nakasulat doon 99. 9% probability ay ang huling pako sa kabaong ng pagtitiwala ng matanda. Ang mukha ni Doña Elvira ay gumuho. Ang bakas ng galit ay napalitan ng isang nakakapangilabot na kapaguran. Ang kanyang mata, na minsay nakitaan ni Clara ng paasa, ay ngayon puno ng abo ng isang nasuno na pangarap. Tumingin siya kay Clara, hindi na bilang isang posibleng apo, kundi bilang isang sagisa ng lahat ng sakit at pagtataksil na dinanas niya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang papel. Tumingin siya kay Marco, na akmang magsasalita para ipagtanggol si Clara. Tinaas ng matanda ang kanyang kamay para pigilan ito. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay malamig, walang emosyon, at pinal. Tumawag kaning pulas. Nanigas si Marco. Ang lahat sa silid ay natigilan. Ano pong sabi niyo, senyora? Tanong ni Marco, hindi makapaniwala. Bingi ka ba? Ulit ni Doña Elvira, ang mata ay nakapako pa rin kay Clara. Sinabi ko, tumawag kang ang pulis. Naramdaman ni Clara na tumigil sa pagtibo ang kanyang puso. Ang mga salita ay parang mga punyal na tumusok sa kanyang dibdib. Sa gitnang kanyang panlalabong ang paningin dahil sa mga luha, nakita niya ang pagdating ng dalawang unipormadong pulis. Naramdaman niya ang malami na bakal ng posas sa kanyang mga pusuhan. Habang hinihila siya palabas ng mansyon na minsan niyang inakalang magiging tahanan niya, ang huli niyang nakita ay ang mukha ni Marco punong galit, pakabigla, at kawalan ng magawa. Ang kanyang mata ay desperadong nakatingin dito, isang tahimik na sigaw ng tulong. Ngunit walang sinuman ang makakatulong sa kanya ngayon. Tapos na ang lahat. Natalo na siya. Lumipas ang 3 araw. Na parang 3 taon sa loob ng Hacienda de la Vega. Para kay Doña Elvira, ang katahimikan ng mansyon ay naging isang ingay na nakabibingi. Ang bawat sulo ay may dalang ala-alang ang isang dalagang may malungkot na mamata at magaspang na makamay. Ang hardin ng mga rosas ay tila nawalan ng kulay. Ang kanyang panggabing saa, na ngayon ay si Isabela na mismo ang naghahanda, ay may lasang abo. Ang tagumpay ay dapat may dalang kapayapaan, ngunit ang naramdaman lang ni Doña Elvira ay isang nakakabinging pagkabalisa. Pinatalsik niya ang isang ahas sa kanyang pamamahay, ngunit bakit pakiramdam niya ay isang anghel ang kanyang ipinatapon? Pilit niyang iwinawaksi ang nga pagdududa. Nasa kanya ang ebidensya. Ang ninakaw na kuwintas, ang resulta ng DNA test. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang nga mata, ang nakikita niya ay ang mukha ni Clara, hindi ang mukha ng isang manlalason, kundi ang mukha ng isang taong sinaktan. Isang hapon, habang nakaupo siyang maisa sa kanyang silya at nakatingin sa pinta ni Lilia, pumasok si Mang Lito. Ang matandang katiwala ay may daladalang isang maliit at maalikabok na kahon na gawa sa nara. Inilapak niya ito nang may paingat sa masang katabi ni Doña Elvira. Ano yan, Lito? Tanong niya. Ang boses ay pagod. Senyora, sagot ni Mang Lito, ang boses ay punong respeto ngunit may bigat ng isang matagal ng dinadalang pasanin. Panahon na po para malaman ninyo. Magaliham po ni Senyorita Lilia na hindi ko naibigay sa inyo. Dahil sa takot ko nun sa galit ninyo. Nanigas si Doña Elvira. Magaliham. Nang makaalis na si Mang Lito, nanginginig niyang binuksan ang kahon. Sa loob, naroon ang nga sulat, ang papel ay naninilaw na sa katagalan. Kinuha niya ang nasa ibabaw. Pamilyar sa kanya ang sulat kamay. Ang maganda at paikot na paksulat ni Lilia. Mahal na ina, basa niya sa unang linya. Sana po ay mapatawad ninyo ako. Masaya po ako sa piling ni Antonio. Simple lang po ang buhay namin, pero punong pagmamahal. Isa-isa niyang binasa ang masulat. Ang bawat salita ay isang punyal sa kanyang nagyayalong puso. Binasa niya ang tungkol sa pagbubuntis ni Lilia. Ang kanyang pananabi at takot. Binasa niya ang tungkol sa pagpapangalan sa sanggol na Clara, na ang ibig sabihin ay liwanag,
Dahil ito raw ang kanyang magiging liwanag sa gitna ng kadiliman. At ang huling sulat, naiba na ang sulat kamay ng isang lalaki. Sulat ni Antonio. Ang asawa ni Lilia. Ginang Elvira. Patawarin ninyo ako. Wala na po si Lilia. Sumama po siya sa sanggol pagkapanganak. Ngunit ang anak namin, ang inyong apo, ay ligtas. Buhay po siya. Gumuho ang mundo ni Doña Elvira. Ang maluhang matagal na niyang ibinaon ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ang kanyang apo. Buhay. Si Clara. Ang lahat ng mga piraso ay nakabit-kabit sa kanyang isipan, ang pagtiti sa pinta, ang oyayi, ang mga rosas. Ang lahat ng iyon ay hindi pagpapanggap. Iyon ay pananabik. Iyon ay pag-alaala. Habang siya'y humahagulgol, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Marco. Ngunit hindi siya nag-isa. Kasama niya ang isang babaeng payat at mukhang hirap na sa buhay, ang mamata nito ay puno ng takot. Sa likod nila, sumuno si Isabela, na natigilan nang makita ang babae. Lola, anong ginagawa ngang babaeng yan dito? Gulat na tanong ni Isabela. Senyora Elvira, nagsimulang magsalita si Marco, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Siya po si Aling Nena. Ang dating labandera dito sa hacienda. Ang tunay na ina ni Isabela. Natigilan si Isabela. Sinungaling. Huwag kayong maniwala diyan. Ngunit ang baba, si Aling Nena, ay biglang lumuhod sa sahig. Humagulgol ito. Patawarin ninyo ako. Senyora, patawarin ninyo ako. Umiyak na sabi nito. Plano ko po ang lahat. Inggit. Galit. Tinanggal ninyo ako sa trabaho noon dahil sa pananaka. Nang mabalitaan kong namatay si Senyorita Lilia, nakita ko ang pagkataon. Itinuro ko sa anak ko ang lahat. Ang makwento, ang magusto ninyo. Pinalabas ko siyang si Isabela Montoya, isang malayong kamaanak. Kasabwat ko ang isang doktor para pagkain ang DNA result. Patawat po. Ang bawat salita ay isang dagundong gulo sa tainga ni Doña Elvira. Hayop ka, ina. Sigaw ni Isabela, nawala na ang lahat ng pagiging sosyal at pino. Ang natira ay isang halimaw na punong galit. Sinira mo ang lahat. Akin dapat to. Akin ang buhay na to. Pagkatapos ng lahat ng hirap ko, babawiin ninyo. Hindi ako papaya. Sa gitna ng pagsisigaw at pagwawala ni Isabela, muling pumasok si Marco sa silid. At sa pagkakataong ito, kasama niya si Clara. Bagong laya mula sa kulungan, payat, at may mga bakas panggang luha sa kanyang ngapisngi, ngunit nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mata ay nakatuon lamang sa isang tao, si Doña Elvira. Natigil sa pagsasalita si Isabela. Si Doña Elvira ay tumingin mula sa nagwawalang si Isabela, sa nakaluhot na si Aling Nena, at sa wakas, kay Clara. Ang apo niya. Ang buhay na pirasong kanyang anak. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang silya. Binaliwala niya ang sigaw ni Isabela. Binaliwala niya ang lahat. Dahan-dahan siyang lumapit kay Clara. Ang kanyang nga tuhod ay nanghihina. Itinaas niya ang isang nanginginig na kamay at marahang hinawakan ang medalyon sali ni Clara. Malamig. Totu. Ang lakas na matagal niyang inipon ay biglang bumigay. Napaluhot si Doña Elvira sa harap ni Clara. Niyakap niya ang nga bintingang dalaga. At doon, sa sahig ngang mansyon, humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Patawarin mo ako. Basa niyang sabi, ang masalita ay puno ng sakit at pagsisisi na katumbas ng ilang dekada. Patawarin mo ang lola. Apo ko. Lumipas ang ilang linggo. Ang malakas na unos na tumama sa Hacienda de la Vega ay unti-unti nang humupa, at ang naiwan ay isang payapang umaga. Para kay Clara, ang bawat pagsikat ng araw ay hindi na isang banta, kundi isang pangako. Si Isabela at ang kanyang ina, si Aling Nena, ay umalis na. Sa kabilang lahat ng kanilang ginawa, pinili ni Doña Elvira na huwag na silang kasuhan. Sabi niya, ang kahihiyan at ang pagkawala ng lahat ay sapat ng parusa. Umalis sila sa bayan ng walang ingay, dala ang bigat ng kanilang magkasalanan, at naiwan ng isang aral na hindi malilimutan ng hacienda. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa pagitan ni Clara at ng kanyang lola. Ang dating nagyayalong pada sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho, at sa lugar nito ay isang marupok ngunit tunay na tulay na dahan-dahan nilang tinatawid araw-araw. Isang hapon, natapuan ni Clara ang kanyang lola sa hardin ng magarosas, nakaupo sa wheelchair nito, nakatingin sa mga bulaklak na may kulay ng papalubo na araw.
Lumapit si Clara at umupo sa isang bangkong bato sa tabi nito. Alam mo ba? Mahinang simula ni Doña Elvira, noong bata ang iyong ina, madalas kaming magunahan sa paakyat sa puno nga doon sa dulo. Palagi siyang nananalo. Napakabilis niyang umakyat. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Clara. Ito na ang kanilang bagong ritual. Ang pagbabahagi ng kwento. Bawat kwento tungkol kay Lilia ay isang piraso ng kanyang ina na naibabalik sa kanya, isang piraso ng kanyang pagkatao na nabubo. Sa makuwentong iyon, nakikilala niya hindi lang ang kanyang ina, kundi pati na rin ang babae sa likod ng matigas na maskara ng kanyang lola. Nakikita niya ang isang ina na nagmahal, nasaktan, at ngayon ay natututong magmahal muli. Gusto ko pong marinig ang lahat, sabi ni Clara. Tumingin si Doña Elvira sa kanya, at sa pagkakataong ito, ang mga mata nito ay puno ng ang init at pagmamahal. Marami tayong oras, apo ko. Marami tayong hahabuling oras. Ang kanyang relasyon kay Marco ay isa ring hardin na dahan-dahang namumulala. Nawala na ang mapader ng hinala at pagpapanggap. Ang natira ay isang pagtitiwala na sinubo ng apoy. Isang gabi, habang papalubo ang araw at nagiging kulay ginto ang buong paligid, niyaya siya ni Marco na maglakad sa gitna ng malawak na tubuhan. Ang hangin ay sariwa, at ang tanging maririnig ay ang pagaspas ng mga dahon ng tubo. Huminto sila sa isang lugar kung saan tanaw ang buong hacienda. Clara, simula ni Marco, kinuha ang kanyang makamay. Noong una kitang makita, ang nakita ko lang ay isang misteryo na kailangan kong lutasin. Isang banta na kailangan kong bantayan. Pero habang tumatagal, iba na ang nakikita ko. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Nakita ko ang katapangan mo, ang kabutihan ng puso mo kahit sinasaktan ka na. Nakita ko ang lakas mo sa gitna ng kahinaan. Clara, hindi ko na alam kung paano mabuhay dito sa hacienda ng wala ka. Naramdaman ni Clara ang paginit ng kanyang ngapisngi at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi ko may papangako sa iyo ang isang perpektong buhay, pagpapatuloy ni Marco. Pero may papangako ko sa iyo na sa bawat pagsubok, hindi ka na mag-isa. Hayaan mo sanang ako ang maging kakampi mo, hindi lang sa paglabas ng katotohanan, kundi sa lahat ng bagay. Hindi na kailangan ng mga salita. Tumango si Clara, at ang mga luhang pumata mula sa kanyang mata ay hindi na luhang ang kalungkutan, kundi luhang ang purong kaligayahan. Sa ilalim ng papalubok na araw, sa gitna ng tubuhan, sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang pag-ibig na para lamang sa kanya, isang pag-ibig na hindi niya kailangang pagdudahan. Ang gabing iyon, ang hapag-kainan ng mga de la Vega ay hindi na malungkot at tahimik. Nakaupo sa makabilang dulo sina Doña Elvira at Clara. Hindi na bilang amo at utusan, kundi bilang maglola. Kasama nila si Marco at si Manglito. Ang tawanan at kwentuhan ay pumuno sa silid, isang musika na matagal nang hindi naririnig sa mansyon. Habang nakikinig sa kanila, napatingin si Clara sa labas ng bintana. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babae sa salamin ay hindi na ang takot at nag-iisang si Clara Santos. Ang nakikita niya ay si Clara de la Vega, isang babaeng may pamilya, may minamahal, at may tahanan. Natagpuan na niya ang yaman na matagal niyang hinahanap hindi sa mga titulo o ginto, kundi sa katotohanan ng kanyang pagkatao at sa wagas na pagmamahal ng mataong nakapaligid sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, lumapit si Doña Elvira kay Clara. May inyabot itong isang lumangunit makintap na susi. Ano po ito, Lola? Tanong ni Clara. Ang susi ng aking opisina, sagot ng matanda. Isang makahulugang ngiti sa kanyang ngalabi. Panahon na para matutunan mo kung paano patabuhin ang ating tahanan. Panahon na para sa isang bagong simula. Hinawakan ni Clara ang susi. Malami ito sa kanyang palat, ngunit ang dala nitong pakiramdam ay punong init. Isang simbolong tiwala, isang simbolong kinabukasan. Isang bagong simula sa Hacienda de la Vega. Ang kanyang bagong simula. At dito nagtatapos ang kuwento ni Clara, Marco, at ng Hacienda de la Vega. Mula sa aming mga puso. Maraming salamat sa tapat ninyong paksama sa amin sa bawat kabanata na kuwentong ito. Isang karangalan na maging bahagi ng inyong nga araw. At dalhin sa inyo ang isang salaysay na puno ang pagsubok, pihati. At sa huli, matamis na tagumpay. Ang pagsulat sa paglalakbay ni Clara ay isa ring paglalakbay para sa amin. Naramdaman namin ang kanyang takot, ang kanyang paasa, at ang bigat sa kanyang dibdib, na tila kami mismo ang nasa kanyang kalagayan. Sa kwento ni Clara,
Muli nating natuklasan na ang pinakamahalagang yaman sa mundo ay hindi ang ginto o lupa, kundi ang katotohanan ng ating pagkatao. Ang pagpapatawad na naghihilom sa pinakamalalim na sugat, at ang wagas na pag-ibiging pamilya na nagsisilbing ating tunay na tahanan. Sana ay naiwan ito ang isang munting sinaing paasa at inspirasyon sa inyong nga puso. Nais po naming marinig ang inyong salobin. Anong bahagi ang kuwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot? Ang inyong mga komento at mensahe ang nagsisilbing inspirasyon sa aming patuloy na paglikha ng mga kuwentong tatatak sa inyong isip at puso. Hanggang sa ating muling pakikita sa susunod na kwento. Paalam at maraming salamat.